Hi guys, this is Brian and welcome to the first episode ng ating kwentuhan regarding pageants. So may tanong tayo ulit from one of our viewers, no? Jaja Colleen. Sabi niya, what is my favorite pageant? For girls pageant, it has to be Miss Universe Philippines. Siya talaga ang paborito ko. For male pageantry, it's Mr. International Philippines. Yon. Yan yung mga paborito kong pageants. Of course, pero magaganda din naman din yung other pageants. Pero yan kasi yung accredited media tayo. And talaga yan yung fina-follow and mas exposed tayo sa kanila. Kaya mas alam natin yung intricacy ng pageants. Ayan. Ano pang tanong? Sabi ni Jaja Colleen, what can we look forward for the upcoming MUPH? Ayan, so based doon sa parang press con na lang doon, no? So currently, according to Miss Mags Kwe, siya yung in charge sa national and overseas search ng mga candidates, no? If I'm not mistaken, Jaja. Currently, we have daw 80 plus confirmed candidates na. Yung 80 plus na yan, that's local, meaning dito sa Philippines, and kasama na sa 80 plus na yan, yung mga international, mga Filipino community from abroad. So, marami pa daw na paparating, no? So, sabi nila, the more, the merrier daw. So yan yung isa sa mga ating aabangan kasi mas madaming candidates daw ngayon. Confirmed candidates, wag lang daw may magba-back out compared to last edition. Yun yung ating aabangan. Sino po ang current National Director ng MUPH? Miss Shamsi pa rin po ba or Sir Jonas? Actually, if wala akong nabasa, I'm not aware of, so baka yung ibang pageant experts aware sila, I'm not aware of any press release na nabago yung national directorship ng MUPH dito sa Philippines. So, as far as I remember, sa press release nila, Shamsi pa din ang alam ko, si Miss Shamsi pa din, yun Jaja. So, ano po comment nyo sa transgender candidate ng MUPH Pampanga? Maganda siya, yun ang mako-comment ko. Maganda siya pero may ibang tanong para doon. Yun, ibang tanong yung mas maganda para doon. Paano po yung 6 months residency rule? Paano po sa mga Philcom abroad? Sa first question ni Jaja Colleen, which is yung regarding the 6 months na residency, no, rule, bagong rule yan ng Miss Universe organization na dapat daw yung representative ng bawat bansa to the international competition dapat daw nanirahan sa country na i-represent niya for at least 6 months. Yun daw yung bagong rule. Kung paano makakaapekto yon, no? Kasi nga meron tayong mga Filipino community representatives at paano atake na gagawin ng MUPH dyan, I think they're talking about it. Kung ano ang gagawin nila. I think they're talking about, the organization is talking about it. So mag-aantay tayo ng press release from them kung paano nila atakayin ito dahil nga super affected yung mga Filipino community representatives natin. Yun. Iliana, ilang taon na kaya siya? Miss Earth? Iliana Aduana, ilang taon na ba? John Ray, alam mo kaya? I think ano pa to? Pageant age pa ba? I mean, the traditional pageant age pa yata si Iliana Aduana. Hindi pa siya nagre-reach ng 30s, I think. Yon. Pero dahil wala naman ng age restriction sa Miss U, kung gusto niya, yun yung question niya galing kay Queen M44RS, kasi maingay din yung pangalan ni Iliana Aduana, no? Na isa sa mga gustong sumali daw, unconfirmed pa din, MUPH, maingay pangalan niya. So kung sasali siya, I think pasok siya sa lahat ng requirements. Yun. Pageant age pa daw siya, sabi ni John Ray. Ayan. So,
So another question is, kung ready na ba ang Miss Universe Philippines and Filipino fans for a Philippine candidate na mother? Last edition, meron ng mga mothers na kasali for MUPH, no? So I think very well received naman. Wala naging issue since pasok naman yung requirements na yan sa Miss Universe 10. If you are referring naman siguro, Jaja, kung ready na ba ang Filipino fans na ang manalo ng main title ng Miss Universe Philippines ay mother, I think hindi na issue. I think we are ready for it. I don't see any problem with it talaga. Yun. Another question is, confirmed na ba daw si Winwin nasasali sa MUPH 2025, no? So, konting backtrack lang. Si Winwin or Teresita Sen Marquez is related to Michelle D, No, and ating Miss International si Melanie Marquez. Kung confirmed na ba siya? Confirmed na ba? Wala pang confirmation. I mean, if we're looking for confirmation na lumabas sa pageant site or mismong site ng MUPH na isa na siyang official candidate, bilang wala pa naman din silang nilalabas na ganun. Aside from doon sa nanalo sa mga regional search. So, wala pa. Wala pa tayong makuhang confirmation. Ito ay bulung-bulungan pa lamang. Ayan. Bulung-bulungan pa lamang yung pagsali ni Winwin Marquez. Pero, ang ingay niya sa social media ngayon. May clamor talaga? May clamor ba talaga? Or maingay na yung social media niya? So, parang lalo tuloy lumalakas yung mga haka-haka ng mga tao na mukhang talagang init na to si Teresita Sen Marquez for MUPH 2025. Ayan. Pero si Winwin Marquez, yes, tama, may asawa at anak na siya. Pero, wow ha, the body, same. No? Same pa din yung katawan ni Winwin Marquez, no? 2017, siya ang ating representative sa Reina Hispano-Americana 2017 at siya din yung nag-uwi ng Corona 2017, no? Kapapanood ko lang ng kanyang full performance. Actually, kung gusto niyo makita yung full performance ni Winwin Marquez noong 2017 Reina Hispano-Americana, ka-upload ko lang sa YouTube channel ko. Punta kayo doon, no? So, mas gusto ko yung maturity ng beauty ni Winwin ngayon. Na is she matured gracefully. Hinog na siya. Yung mukha niya sobrang hinog. Kaya kung sasali talaga ulit to if she's gonna give it another try to win the MUPH crown, kasi diba nagbinibini siya dati, so nagtry din siya makuha yung MUPH, di na siya masisisi, and I think I'm gonna root for her kasi parang deserve yun. Next, malakas ulit panlaban ng Baguio, another dark horse. Actually, totoo. Narinig ko na ang ganda-ganda daw at malakas nga itong representative ng Baguio for MUPH 2025. At isa ito sa mga pinakamaagang nakakoronahan. Kaya ang haba ng preparation ni MUPH Baguio for the national competition. So lagi nagpapadala ang Baguio ng very competitive representative, no? So abangan natin siya. Another question, dapat ba mag-try ulit Atisa or stop na? This is my personal opinion ha. And I think naman nag-stop na rin, no? I don't know, no? Pero I think pwede na for me yung achievement ni Atisa Manalo sa pageantry world. Hindi na tayo niya pinahiya sa mga laban niya in the international stage. So, if magre-resign na si Atisa sa pageantry, bilang nagpa-politics na yata siya, I would understand that, no? So, kung dapat, wala naman kasi makapagsabi kung dapat eh. Actually, si Atisa lang talaga makakaalam yan kung sasali pa ba siya. Is it at the back of her mind, maybe a few years from now, since wala namang age restriction na yung Miss Universe, tas kanya na talaga yaan. Pero, ang taas kasi ng performance ni Atisa sa MUPH and even sa Miss Cosmo,
if sasali siya ulit, ang tanong, paano niya hihigitan yun? So yun yung mga abangan natin, di ba? Pero may narinig na ba kayo na official statement from her na stop na siya? As in, ako wala akong maalala sa ngayon, ha? Let me know kung meron. So may nagtanong lang, good or bad ba yung inclusivity sa Miss Universe? It's good kasi nga yung dating hindi mo nakikita na nasa international stage ng MU or Miss Universe, even sa mga national search, nakikita mo na ngayon. So people can relate, nakikita nila yung sarili nila na pwede pala, kaya pala. However, minsan masyado lang na-abuse sa ngalan ng inclusivity. So I think there should be a limit to it, and dapat merong mga guidelines or regulations to protect others na tinatamaan sa ngalan lang ng inclusivity. So it's a good change naman, wag lang aabusuhin ng mga tao. Yun.